Si Id Marasigan na laking Maynila at dito ako pinanganak sa Maynila. At ngayon po, ako po naka-2 termino ng kagawad sa noong 2002 hanggang 2010. At nung pong 2013 hanggang sa kasalukuyan po, ay ako po ay barangay chairman hanggang sa kasalukuyan. Bali third term po ako ngayon. At sa hindi naman po pagmamalaki, ako lang po ang nakatatlong terminong barangay chairman dito sa barangay 628. At ako rin po ang founder ng samahan ng mga barangay chairman ng buong Santa Mesa na binubuo po ng 4 na zona at 27 barangay. Nagsimula po yan nung ako ay nagpa-matid ako ng seminar sa Baguio. Lahat po halos ng kasamahan kong mga barangay chairman, lahat sila ay mayroong samahan o federasyon ng mga chairman sa kanilang lugar. For example, yung mga Pandakan, mayroon po silang federasyon, yung pong San Miguel, lahat po. Ang Santa Mesa lang po ang bukod tanging walang federasyon. Kaya naisipan ko po, baka po siguro na kaya ko na malikom sila at mag-meeting, pag-usapan na baka pwede kami magkaroon o magtatag ng asosasyon. Kaya tagumpay naman po ako at nagkaroon po kami ng asosasyon na yung tatawagin ay Anak ng Santa Mesa. Ang meaning po ng Anak ng Santa Mesa ay asosasyon nagkakaisang kapitan ng Santa Mesa. At hanggang ngayon po ay ano naman yan, tuloy-tuloy naman po. At ito na nga po, napunta po ako at ako'y kumakandidato ngayon na konsehal na ika-6 na distrito ngayon po sa pamumuno ng ating Yorme Isko Moreno at ang vice mayor namin ay si Chief Atienza, ang congressman po ay si Joey Uy. Ang sa akin po, bilang isang barangay chairman na hanggang ngayon po ay sa kasalukuyan po ay nakaupo, gusto ko rin din pong mapalawig ang aking serbisyo at pagtulong sa mga tao. At lalo-lalo na po dito sa Distrito 6. At ang akin po, ang unang magiging proyekto, kumbaga ako'y papalarin, ay papalawigin ko po ang sports, ang palakasan dito sa Distrito 6, hindi lang po sa mga kabataan, sa basketball, ganoon din po sa mga kababaihan at mga LGBTQ+, magkakaroon itong paliga na taon-taon na volleyball. At hindi lang po sa mga kabataan o kalalakihan o sa mga LGBTQ+, ganoon din po sa mga senior citizen ng Distrito 6. Gusto ko rin pong magprograma ng pagtulong at serbisyo sa kanila. Halimbawa po na ako po ay magpupursige na magkaroon ng isang sasakyan o pang-mobile clinic na para magkaroon ng maghatid sa kanila ng mga gamot, pang-maintenance nila sa araw-araw, vitamins, para hindi na po sila pumunta sa City Hall para humingi lang ng gamot nila o pang-maintenance nila. Ako na po mismo ang magbababa sa kanila, sa barangay nila. Barangay po ako gagawin ko para hatiran sila ng serbisyo, tulong sa mga senior citizen, lalo na sa mga pangangailangan ng maintenance at gamot at vitamins. Tulad ng sinabi niyo po kanina, under Yorme's choice po kayo. Bakit po kayo napapayag at anong nakita niyo kay Yorme Isko Moreno at napapayag kayong maging Yorme's choice? Simula pa lang nung, sa totoo lang po, yung kwento, ito talaga totoong pangyayari. Hindi naman po talaga ako kakandidato bilang konsehal. Pinunta lang po ako dito ng mga kasamahan kong chairman ng Santa Mesa. 14 po sila rito. Yung iba po, dating chairman, natapos sa termino. Yung iba po ay aktibong barangay chairman na kinunbisi po ako nila na tumakbo bilang konsehal ng ika-6 na distrito at sila daw ay tutulungan nila ako.
hanggang sa maisipan ko na kung kinaya kong maging chairman sa pinakamalaking barangay sa buong Distrito 6. Kasi po sa totoo lang, ito pong Distrito 6 ang pinakamalaking barangay dito. Pinakamalaking barangay sa ngayon dati ng pinakamalaking barangay kasi ang Barangay 628, yan po yung National Development Company. Yan po yung naging Barangay 628 ngayon. At sa ngayon po, kami po ang pinakamalaking number ng voters at kami rin po ang pinakamalaki na tira sa buong Distrito 6. Ibig sabihin, nakikitaan po kayo ng husay at galing po sa inyong trabaho din po. Siguro, kasi hindi ko masasasabihin na oo, kasi parang binubukat ko na yung sariling bangko ko. At siguro naman ay kaya ko. Kasi nakaya ko nga ang pinakamalaking barangay ng Distrito 6. Dumating sa amin ng pandemic, nakayanan ko. Kasi hindi ko kagaya ng maliliit na barangay. Nung panahon po ng pandemic, ay talagang kaya mong i-secure ang mga tao mo dahil maliit lang eh. Ito po napakalaki po. Meron po kami secondary road dito, yan po kahabaan ng Anonas. At meron din po mga lugar na dapat mong isara o para kasi may tayo doon, may babalang pumasok at lumabas. Eh yun po ang naging problema ko noon. Buti lang marami po tumulong sa akin mga nag-volunteer na tulungan ng barangay para doon sa maiwasan o kumalat yung sakit ng pandemya. Kung sakaling mananalo po kayo bilang councilor ng District 6, ano po ang ipapasa ng ordinansa? Ang ipapasa ko pong ordinansa, yun nga pong para sa mga tao na makikita mo sa araw-araw at sa gabi na pakalat-kalat sa kalsada. Minsan makikita mo sila, hindi na yata nila alam ang ginagawa nila na kahit sa gitna ng kalsada maraming tao, sila yung umihigit ng mga solvent o rugby, ng mga nakatira lang sa mga kalye, ang bahay nila ay kariton. Sana mabigyan ng pansin ng gobyerno na hindi sila lang para bigyan lang ng ayuda o pera. Sila dapat ay bigyan ng pansin na matulungan, turuan, mabuhay at mamuhay para hanggat sila ay buhay, hindi naman sila pwedeng aasa na lang sa bigay ng gobyerno, kundi sila ay mabubuhay para sa kanilang sarili. Sila ay dapat turuan na maghanap buhay o turuan sila na magtrabaho. Kung ano ko lang po, kung sakali ba katulad na sinasabi niyo yan, parang ang sinasabi niyo po ay livelihood para din sa mga nakatira dyan sa street dwellers. Ano po ba yung mga ideas ninyo para maibigay sa kanila na kabuhayan para pag umpisa nila kasi nga mahirap bigyan sila ng pera kasi pwedeng ibili nila ng kung ano. So ano po ba yung naiisip ninyong magandang pansimula nila na pangkabuhayan para magtuloy-tuloy yung gagawin niyo para sa kanila? Ang sa akin siguro ang pinaka-simple o pinaka-madali ay siguro bigyan sila ng isang cart, yung rolling stove, na sila ay bigyan ng permit ng City Hall na makapagtinda at turuan sila ay magtitinda, hindi sila ay magtitinda at hindi para maging obstruction sa kalsada. Dapat bibigyan sila ng pangkabuhayan nila. Yung nga yung sabi ko, yung pang food cart na ganyan na pwedeng ilagay nila sa isang pwesto o ang gobyerno ay bigyan sila ng isang lugar na doon sila lang magtitinda para hindi maging pakalat-kalat at bigyan sila ng kapital para sa kanilang panimula. At siguro naman doon lang ay pwede nilang umpisahan ang maayos nilang buhay, hindi yung sa panlilimos lang o kung saan nila kinukuha pambabasura na hindi malaman kung anong ginagawa nila. Siguro naman kung sila ibibigyan ng gobyerno ng pangkabuhayan, ng livelihood program, sa tingin ko naman ay makakaagawan na ang bawat taong Pilipino o ng milenyo na sa kanilang hanap buhay niya. Kung halimbawa po ba na, binigyan na niyo siya ng hanap buhay. Kasi merong mga tao na pag binigyan mo ng panghanap buhay, parang ginagastos lang din nila eh. Ang sabihin lang, sige tatanggapin ko, pero ang totoo, gagastusin lang din nila. Paano po kayang magiging, tawag dito, yung magtutuloy-tuloy, yung ganung hanap buhay nila?
kumbaga yung sustainability, magiging masusustain yung hanap buhay para sa kanila? Bago, siyempre, ang gagawin na siguro, ang pinakamagandang gawin ng gobyerno sa kanila, hindi naman basta sila basta bibigyan ng pangkabuhayan. Ang pinakamaganda dyan, i-seminar muna sila para malaman nila kung paano ang pagpapatakbo ng negosyo. Hindi yung basta-basta na sila magninegosyo. Siyempre, kahit tayo, hindi naman natin linya magnegosyo na ganyan. Halimbawa, hindi rin natin masusustain yung sinasabi mo na yung pagkabuhayan na pang-araw-araw natin. Kasi hindi naman natin linya yan. Pero kung tuturuan sila, isi-seminar sila, ipapakita sa kanila kung paano ang dapat sa pagninegosyo, kung paano ba dapat yung kinikita at ang kapital sa araw-araw, kung paano sila tumutubo yung kinikita nila, na paano nila gagastusin, paano nila ang tawag dito, mamamanage yung maayos. Siguro naman na magtatagumpay na sila ay baka hindi lang yung food cart na yun. Pag nagtagal, baka magkaroon na sila ng isang sari-sari store. And gusto ko lang rin pong i-share natin sa viewers natin na busy po kayo ngayon dahil ang dami niyo pong activities na ginagawa sa inyong mga nasasakupan tulad ng volleyball. And meron pa po ba? Kasi ako, hindi lang gusto ko masirain ako. Ang ginagawa ko, Puro serbisyo po ang ginagawa. Meron akong video challenge. Video challenge with parapol. Para ang tao, hindi naman sila mainit na manonood lang ng kumakanta. Tapos, sisingitan namin ng raffle. Yan. Tapos, meron din akong online raffle. Para may mga pinagkakabalaan din yung mga taga-distrito sa may inaabangan sila na parapol nga na wala namang bayad yun. Basta iyaan mo lang yung comment lang na ganyan para maging qualify sila sa raffle. Yun po ang ginagawa ko ngayon. And putin ko lang po yung mensahe nyo sa ating butihing Yorme Isko Moreno. Ang mensahe ko po sa mahal nating Yorme Isko Moreno, ako po ay nagpapasalamat at ako po ay isa sa napili ng Yorme's Choice. At sa akin naman po, mahal na Yorme, makakaasa po kayo at gagawin ko po ang lahat na aking makakaya at aking pagsisikapan na ang Team Yorme ay manalo dito sa Distrito 6 ng aking makakaya na 9-0. 9-0 dahil ang 9-0 po, yan po talaga ang gusto ng mahal nating Yorme Isko Moreno. Hanggang kay Yorme Isko Moreno, Vice Mayor Chi Atienza, Congressman Joey Uy, at ang aking mga kasamahan na sina Christian Joey Uy, Volker Castañeda, si Lou Veloso, si Doc Mercado, si Elmer Joel Park, at syempre po ang inyong likod, yung Kid Marasigan. And lastly, message nyo po sa inyong mga nasasakupan at sa ating mga viewers po. Sa ating po nasasakupan, mga taga-distrito sa East, umasa po kayo. Once na po ako ay maluklok bilang isang konsehal ng distrito sa East, hindi po ako nangangako, pero gagawa po ako ng mabuti at gagawa po ako ng mga proyekto na kapaki-pakinabang dito sa distrito sa East. Kagaya po ng ginawa ko rito, kung ako po hanggang ngayon po ako yung barangay chairman, kung ano mga proyekto kong ginawa rito, palalawigin ko po yung aking proyekto para po sa ikabubuti at ikaunlad ng ating distrito sa East. Maraming salamat po, Konsehal, sa pagpapaunlak niya ng interview. Maraming salamat. Maraming salamat din.